Grabe guys! Akala natin ay magiging smooth ng pag-launch ng signature piece ni Cassandra. Pero mukhang may ahas sa loob ng sarili niyang kwarto. Alam niyo yung feeling na pinagpuyatan mo, pinaghirapan at binuo mo ng buong puso. Tapos bigla na lang mananakaw sa isang iglap? Yun ang eksaktong sitwasyon ni Cassandra ngayon. Matapos ang mainit na tensyon sa pagitan ni Delton at Johan. Heto na naman ang isang pasabog na hindi inaasahan. Ang design niya na-leak. Sinong traidor? Si Michelle ba ito na pilit sumisira sa karir niya o may iba pang nagtatago sa anino? At ngayon pati si Chairman ay nagbabanta na tungkol sa relasyon nila ni Delton. Kakayanin pa kaya ni Cassandra ang pressure? Samahan niyo ko sa matinding revelasyong ito. Tara, alamin na natin ang katotohanan. Sa huli ay kay Delton ako sumabay para pumunta ng mansyon. Napapatingin na lang ako sa kanya dahil kanina pa siya tahimik. Hindi ko alam kung ano nga bang pumapasok sa isipan niya ngayon. May problema ba? Hindi ko na mapigilang tanong na natili namang nasa unahan ng paningin niya. Salubong ang mga kilay na tila ba kanina pa niya kinikimkim ang galit niya. Bakit mo'y hinayaan ng lalaking yun na dumikit sa'yo? Tanong niya. Kunot noo ko siyang tinignan at inalalang nangyari kanina. Napapahilot na lang ako sa sentido ko. Yun lang bang dahilan kung bakit hindi maipintang mukha niya? Delton, nagtatrabaho lang kami. Wala namang mali siya yung sakin pero bakit binigyan mo? Hindi ba sapat ang assurance na binibigay ko sa'yo para magselos ka pa kay Johan? Hindi naman ako katulad ng ibang babae na magkakagusto na lang sa lalaking ngayon lang nakilala. Pagpapaliwanag ko sa kanya pero nanatiling salubong ang mga kilay niya. He's jealous. That's all. Still Cassandra, I'm jealous. Gusto ko, ako lang. Ayaw ko na may ibang lalaki na dumidikit sa'yo. I know a man like him. Alam mo namang gusto ni Daddy na siyang maging boyfriend mo. Alam kong hindi magtatagal ay magko-confess sa yung lalaking yun at liligawan ka niya. Kahit na alam ko na tatanggihan mo siya, hindi ko pa rin gusto na may umaaligid sa yung iba. Malumanay niya ng saad kaya napapabuntong hininga na lang ako. Nakokontrol niya naman ang pagsiselos niya dahil hindi niya kinumpronta si Johan kanina. Yun nga lang, kailangan ko pa bang magtanong kung anong problema? Masyado niyang ipinapakita sa akin na may hindi siya nagugustuhan. Hindi mo naman kailangan magselos. Ikaw lang ang gusto ko. Paninigurado ko sa kanya, saka ko hinawakan ng isang kamay niya. Panandalian niya naman ako nilingon, saka siya napapubuntong hininga na para bang sumusuko na kaagad. Napangiti naman ako. Mabilis lang namang mahuling kiliti niya. Gusto kong lumayo ka sa kanya. Babe, makakatrabaho natin sa Johan at araw-araw tayo magkakasama. Gusto mo ba na gawin ko na kapag lalapit siya sa akin? Uupo sa tabi ko. Lalayo ko sa kanya. Sa tingin mo ba hindi niya mapapansin? Ayaw ko namang iparamdam sa kanya na ayaw ko sa kanya. Kung sakali man na magtabi kami, dumikit siya sa akin. Walang mali siya yon. Pero don't worry, gagawin ko makakaya ko para hindi magdikit ang mga balat namin. Okay na ba yon? Hinawakan niya naman ang kamay ko sa kayang bahagyang piniga. Pwede na rin, pero huwag kang masyadong umasa na kaya kong kontrolin ang pagsiselos ko. Pero hanggat kaya ko, pipigilan ko. I trust you. Napangiti na lang ako sa kanya. Nakarating din kami ng mansyon. Pagkababa namin ay siyang pagdating din ni Johan. Magkakasabay lang pala kaming umalis. Kanina ka pa ba nakasunod sa amin? Tanong ko sa kanya. Ngumiti naman siya. Nakasunod naman talaga ako sa inyo. Dahil hindi ko pa masyadong alam ang daan papunta dito. Sagot niya. Napatingin naman ako kay Delton. Tinted kaya yung sasakyan niya? Hindi ko kasi napansin. Kanina pa niya kami nakikita mula sa likod ng sasakyan. Hindi ko naman makita kung tinted nga ba yung sasakyan ni Delton dahil nakaparking na to. Sabay-sabay na kaming pumasok. Pasimple naman ako na bumulong kay Delton. Tinted naman yung sasakyan mo, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Kasi nakikita ni Johan ang ginagawa namin ni Delton habang nasa biyahe. Of course, don't worry. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya.
Pagpasok namin ay nakita ko kaagad si Garrett na nagpapagatas ng anak niya. Napatingin siya sa akin at mabilis ding iniwas ang paningin niya. Napatingin ako kay Celine. Sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman kong sakit sa dibdib ko at pangungulila sa anak ko. Pareho na rin sana silang naglalakad ngayon. Iniwas ko na lang ang paningin ko. Hindi na masakit sa akin ang ginawa ni Garrett at ni Michelle. Pero hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako kapag naiisip ko ang anak ko. Si Dad, tanong ni Dalton sa mayordomo ng mansyon. Nasa hardin na sila, iho, kasama ang kuya at ang sister-in-law mo. Sagot ng matanda. Nagtungo naman na kami ng hardin. Maliwanag ang buong hardin nila at perfect na perfect talaga to para makapag-relax. Napakaaliwalas pa ng kalangitan at napakaraming bituin. Good evening, Chairman. Bati ni Johan dahil siyang nauna sa amin ni Dalton. Johan, iho, maupo na kayo. Good evening po, Chairman. Bati ko rin sa kakalumapit sa kanya para makipagbeso. Hinawakan niya ako sa bewang nang gawin ko yon. Mas maganda ka pa sa gabi, iha. Mabutit nakapunta ka na naman. Akala ko, hihindian mo na ako eh. Pagbibiro ni Chairman ay kinatawa ko. Hindi naman kita mahindian, Chairman eh. Sagot ko na lalo niyang ikinatuwa. Ho siya, maupo na kayo para makakain na rin tayo. Kamusta nga pala si Johan na makatrabaho? Naupo na muna kami. Pinagila ko ni Dalton ng upuan. Okay naman po, Chairman. Magaling po siya at marami talaga siyang nalalaman. Sagot ko dahil yun naman ang totoo. Dalton, anak, dito ka na maupo sa tabi ng ate mo. Si Johan ang mauupo sa tabi ni Cassandra. Baling ni Chairman kay Dalton na uupo na sana sa tabi ko. Napatingin si Dalton kay Chairman pero hindi siya makapagreklamo. Kita kong pagkuyom ng mga kamao niya pero hindi nila kita yon. Walang inik na umikot si Dalton sa kabilang lamesa at naupo sa tabi ni Mommy Dahlia habang si Johan ang katabi ko. Si Daddy Anton naman ang nasa harap ko habang nasa dulong bahagi ng lamesa si Dalton. Alam kong magagalit na naman siya at sira na naman ang mood niya. Anyway, mabuti naman at nagustuhan mong kakayahan ni Johan. Alam ko naman na magkakasundo kayo. Ani ni Chairman na ikinangiti ko na lang. Pansin kong hindi pa pumupunta si Garrett dito. Marami naman pwedeng mag-alaga sa baby niya pero mukhang hindi siya isasabay ni Chairman sa amin. Wala naman akong pakialam sa kanya. Deserve niya ang galit ni Chairman. Sabay-sabay na kaming kumain habang nagkwekwentuhan lang tungkol sa negosyo. Madalas na mag-usap ay si Chairman at si Daddy Anton. Tahimik lang akong kumakain. Ine-enjoy ang masarap na luto nila. Eto iha, I know favorite mo yan. Ani ni Mommy Dahlia na ikinangiti ko. Nilagyan niya ng shrimp tempura ang pinggan ko. Siya nga pala, Dalton. Ano tong naririnig ko na may girlfriend kang divorced na babae? Nauubusan ka na ba ng mga babae? Nasamid ako sa iniinom kong juice dahil sa sinabi ni Chairman. Hindi na ako makatingin sa kanila. Okay ka lang? Mahinang tanong sa akin ni Johan ay kinatango ko na lang. Tinignan ko si Dalton na nanatiling seryoso ang mukha. Kalmado lang siya at walang bakas ng gulat at pagkataranta. Saan naman naririnig to ni Chairman? May problema ba siya sa mga babaeng katulad ko? Tahimik lang akong kumakain habang nakikinig sa kanila. Napatingin ako kay Johan, naglagyan niya na naman ng pagkain ng pinggan ko. Tipid na lang ako nang umiti sa kanya. Kanina ka patahimik at tulala. Okay ka lang ba? Mahina niyang tanong. Kaming dalawa lang ang nakakarinig ng pinag-uusapan namin. Automatic na napalingon ng mga mata ko kay Dalton. Blanco siyang nakatingin sa gawin namin ni Johan. I hate this kind of situation. Pakaramdam ko'y binabarbecue ang puwet ko. I'm fine. Iniisip ko lang yung signature piece na ilalabas ko. Pagdadahilan ko ni kinatango niya. I'll help you about that pero wag na muna ngayon. Pwede bang enjoy na muna natin ang dinner na to? Ani yan ay kinangiti ko na lang. Palihim akong bumuntong hininga. Akala ko'y tapos na si Chairman sa sinasabi niya dahil kanina pa naman niya tinanungan tungkol sa girlfriend ni Dalton. Tigilan mo. Kung ano man ang relasyon mo sa babaeng yun, Dalton. Ayaw kong kumakain ka ng tira-tira ng iba. Seryoso at malamig na pagbabanta ni Chairman. Napayo ko na lang ako sa pagkain ko.
Pakiramdam ko tuloy, hindi ko na nalalasahan ang kinakain ko. Dad, walang problema sa mga babaeng katulad nila. They deserve to fall in love again. Ayaw ko na sanang makarinig pa ng hindi magagandang salita tungkol sa kanya. Dahil kapag naulit pa to, ako mismong lalayo sa inyo. Puputulin ko lahat ng mga connection ng mga business natin. Napatingin ako kay Delton, hindi niya malang tinanggi na may girlfriend nga siyang diborsyada. Alam kong ramdam niya ang titig ko sa kanya, pero hindi niya ako nilingon. Ramdam ko ng init ng ulo niya na para bang sasabog anumang oras. Pansin ko rin na mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga kobyertos niya. Delton, napalingon ako kay Chairman dahil sa pagbabanta ng boses niya. Napapalunok na lang ako dahil ramdam ko ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. That's enough, Dad. Please think about your health. Malaki na si Delton. Alam niya ng ginagawa niya. Your youngest son is smart. Hindi mo na kailangan pagsabihan, Dad. Alam naman natin na alam niya ng ginagawa niya. Sabat na ni Daddy Anton sa kanilang dalawa. Napapailing na lang si Chairman. Sa kanya pinagpatuloy ang pagkain niya. Nang matapos kaming kumain ay nag-usap-usap na lang sila. Kung mag-usap si Chairman at Delton ngayon ay para bang walang naging alitan sa pagitan nilang dalawa kanina. Cassandra, iha, can we talk? Napatingin na ako kay Mommy Dahlia nang tawagin niya ako. Ngumiti naman ako tumango. Nag-excuse na lang ako kay Johan. Lumapit naman siya kila Chairman para sumali sa usapan. Pareho kami may hawak ni Mommy Dahlia ng wine glass at paunti-unti yung iniinom. Kumusta ka na? Ginugulo ka pa ba ni Michelle? Tanong niya kaagad habang nakatingin sa kawalan. Okay lang po. Sagot ko hindi na nasundan yon. Ikaw ang palaging pinag-aawayan ni Garrett at Michelle. Anytime na nandito si Garrett, isa lang ang ibig sabihin noon. Nag-away na naman sila ni Michelle. Napalingon ako kay Mommy Dahlia. Is she blaming me? Hindi ko naman siya masisisi kung tatanggapin niya si Michelle sa pamilya nila. Dahil si Michelle pa rin ang ina ni Celine. Wala naman akong planong pag-awayin sila, Mom. Inaamin ko naman na nung una yan talagang iniisip kong gawin. Ayaw ko sana na magkaroon sila ng tahimik na buhay pero napag-isipan ko, magiging masaya ba talaga ako kapag ginawa ko yon? Napag-desisyonan ko na hayaan na lang sila at ibaon na lang sa lupa ang nangyari. What do you want me to do then? Gusto niyo po ba na lumayo ako? Ani ko. Siya naman ang napatingin sa akin ngayon. Salubong ang kilay niya. What are you talking about? Aniya naman, iniwas kong paningin ko saka ako sumimsim sa wine ko. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Gusto niya bang magpakalayo-layo ako para hindi na ako maging dahilan ng pag-aaway nila? You really did a good job. Natatawang usal ni Mommy Dahlia kaya muli ako napalingon sa kanya. Natatawa na siya ngayon habang umiiling. Hindi mo alam kung gaano ka satisfaction sa akin noon. There was one time na nagwala si Michelle sa labas ng gate dahil hinahanap niya si Garrett. Nag-aaway sila sa cellphone and I heard everything. Ikaw ang pinag-aaway nilang dalawa. Walang bukang bibig si Michelle kung hindi ikaw. She deserves it. I'm sorry about that dahil kapatid mo pa rin siya. Pero hindi ko magawang magsalita against her. Dagdag pa ni Mommy Dahlia na tila ba tuwang-tuwa sa nangyayari sa buhay ni Garrett at ni Michelle. Natawa naman ako sa sinabi niya at nakahinga ng maluwag. Akala ko pa naman, Mom, palalayuin mo na ako. Anas ko. Why would I? You're my favorite kaya hindi ko gagawin yon. Hindi ikaw ang palalayuin ko. Aniya saka siya sumimsim ng wine niya. Ngumiti lang ako saka sumimsim din sa wine ko. Nang matapos ang dinner namin ay nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Ako nang maghahatid sa'yo, Cassandra. Wika ni Johan. Gusto kong tumanggi pero nakikinig sa amin si Chairman. Ngumiti na nang ako at tumango na lang ako. Hindi ko na nilingon si Delton dahil alam ko na hindi na naman maipinta ang mukha niya. Mauna na po kami, Chairman. Huwag mo pong pababayaan ang sarili mo. Anas ko ni kinangiti niya. Ikaw din na po. Johan, ikaw nang bahala sa kanya. Please make sure na makakauwi siya ng maayos at ligtas. Tumango naman si Johan. I will, Chairman. Sagot ni Johan. Umalis na kaming dalawa habang si Delton ay naiwan pa. Susunod kaya sa amin? Napapabuntong hininga na lang ako.
Bahagya akong ngumiti nang pagbuksan ako ni Johan ng pintuan. Nang makasakay ako ay napatingin ako ulit sa loob ng mansyon. Nakita ko naman si Delton na nakatingin sa amin. Tinted ang salamin ng sasakyan ni Johan pero kung makatingin siya ay para bang nakikita niya ako. Iniwas ko na lang ang paningin ko ng paandarin na ni Johan ng sasakyan niya. Isinandal kong ulo ko sa bintana at tahimik lang. Nang makarating kami ng penthouse ay nagpaalam na ako kay Johan. Hindi ko na siya pinapasok pa. May picture frame kami ni Dalton na magkasama at ayaw ko na makita niya yon. Thank you, Johan. Ingat ka sa pag-uwi ha. Anas ko saka ko pumasok sa loob at sinirado ang pintuan. Napasigaw ako sa gulat nang biglang lumitaw sa likod ko si Dalton. Naputol ang pagsigaw ko dahil siniil niya ako kaagad ng halik. Hindi naman ako nakatanggi dahil tila ba galit na galit ang paghalik niya sa akin pero banayad at maingat pa rin. Makalipas ang ilang minuto ay humiwalay na rin siya sa akin. Iniwan ka namin sa mansyon. Paano nangyaring nandito ka na kaagad? Kunot-no ko na tanong sa kanya. Saan pa ba kayo nagpunta? Bakit ngayon lang kayo? Bakas pa rin ang inis sa tinig niya. Wala naman kaming ibang pinuntahan. Pinaharurot mo na naman ba ang sasakyan mo? Tanong ko. Napabuntong hininga si Dalton. Hindi mo alam kung gaano ko kinokontrol ang galit at ang selos ko, babe. Malambing pa rin niyang saad. Lumapit naman ako sa kanya saka ko hinaplos ang pisngi niya. Ikaw lang naman ang gusto kong makasama kahit na ibang maghatid at sundo sa akin. Malambing kong wika. Nakatitig lang naman siya sa akin. Kinalikan ko mga labi niya saka ko sinalubong ang mga mata niya. Mahal kita, Dalton. Hayaan mo na maging handa muna ako at ako mismo magsasabi kay chairman ng tungkol sa ating dalawa. Pasensya ka na kung wala pa akong lakas ng loob sa ngayon. Hinging tawa ko sa kanya. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha niya saka ko niyakap. Alam mong handa naman ako maghintay sa'yo. Malapit na matapos ang signature piece ko at napapangiti na lang ako dahil kaunti na lang ay matatapos na rin. Ako ang nag-design. Ako ang gumagawa pero kapag nakikita ko ng final result, pati ako hindi makapaniwala na ako ang may gawa nuwan. Nagpakawala ko ng hangin saka napangiti habang tinititigan ko ang gown na malapit nang matapos. May ilalabas na nga namin ito sa mga susunod na linggo. Napalingon ako sa likod ko nang biglang may pumalakpak. Si Dalton lang naman na magandang ngiti. Paano hindi gagandang ngiti niyan? Nakascore ba naman ng 3 beses kagabi? Natatawa at napapailing na lang ako sa iniisip ko. Perfect. So pretty like you, babe. Aniya. Napatingin naman ako sa likod niya dahil baka biglang sumulpot si Johan. Marinig pa niya ang tawag sa akin ni Dalton. Siyempre, ako pa ba? Pagmamayabang ko naman sa kanya na ikinatawa niya. Sino pa nga bang tatalo sa'yo? Pwede na ba tayo mag-launch ng date para sa paglapas ng signature piece mo? Tanong niya. Tumango ako dahil matatapos na rin naman ang gown. Makakahinga na ako ng maluwag. Pagkatapos ng signature piece namin ay maglalabas naman kami ng mga new collection ng kumpanya para sa susunod na runway show. Hi guys! Naputol ang pag-uusap namin ni Dalton nang biglang dumating si Johan. Bahagya naman akong lumayo dahil malapit kami ni Dalton sa isa't isa. Wow! Ang ganda, Cassandra! Hindi na ako magugulat. Nilampasan mo expectation ko sa'yo. Magaling ka nga, gaya ng sinasabi ng iba. Pagpupuri rin ni Johan na matamis kong ikinangiti. Ewan ko ba, basta pagdating sa mga design ko, para akong teenager na kinikilig kapag pinupuri nila ang mga gawa ko. Pwede na ba? Pero hindi pa yan ang final look, may mga kailangan pa akong idagdag. Sagot ko naman sa kanya. Really? Hindi pa ba yan tapos? Akala ko tapos na dahil hindi mo mapapansin na may kulang pa. Saad niya, tinignan ko ulit ang gown na nasa harapan naming tatlo. Hindi pa ako kontento sa design ng gown. Too plain. Kung ganito mo lang siyang ilalabas sa publiko, makikita kagad nila na masyadong plain. Sa tingin mo ba magkaka-interes ang iba para bilhin yan? Sabat naman ni Dalton sa kanya seryosong tinignan si Johan. Oo naman. Wala ka bang tiwala sa kakayahan ni Cassandra? Naniniwala ko na marami pa ring bibili niyan at pag-aagawan. Sagot ni Johan, ito naman lang silang dalawa, wala na namang magpapatalo sa kanila. Oo, may bibili. Pero sa tingin mo ba, may tataas natin ang price value niya kung ganyan lang ka-plain?
I know Cassandra is your type pero wag mong idaan sa pagpupuri ng mga gawa niya. Para makuha mong atensyon niya, hindi yan makakatulong sa business. Palihim akong ngumiti. Sa totoo, hindi naman ako galit sa sinabi ni Dalton. He has a point. Ayaw ko rin naman na masyadong plain ang design ko kahit na marami pa rin ang willing na bumili at makipag-agawan. Tama na yan. Pagtatalunan niyo pa bang tungkol dyan? Ako naman ang masusunod sa design, kaya tumigil na kayong dalawa. Kung ayaw niyo magpaawat, please, leave this room para makapag-focus ako sa ginagawa ko. Seryoso kong sambit sa kanila. Hindi ako aalis, but I'll zip my mouth. Sagot ni Dalton saka siya naupo. Kita kong pagtaas ng kilay ni Johan at hindi rin to nagpatalo. I'm sorry Cassandra, hindi ko gustong guluhin at abalahin ka. I'll stay here too. Anas ni Johan at naupo na rin sa kabilang side. Napapasapo na lang ako sa noo ko dahil talagang naupo pa sila sa magkaibang side kung saan kitang-kita nilang isa't isa. Hinayaan ko na lang sila at muling pinagpatuloy ang ginagawa ko. Excited na ako dahil ilalabas ng signature piece ko. Nagpakawala ko ng hangin habang nakatingin sa gown na nakasuot pa sa manikin. Napatingin ako sa gilid ko nang maramdaman ko ang presensya niya. Diretso naman na nakatingin si Michelle sa gown ko. Ibang-iba ka na nga sa dati Cassandra. Hindi ko akalain na makakarating ka sa tuktok at mapapantayan ako. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Iniisip niya ba na habang buhay na lang ako na nasa anino niya? Ang ganda na pagkakagawa mo ha. Bagay na bagay sa akin yan kung akong gagawin mong center model. I will make sure na lilitaw talagang design mo sa lahat ng mga sasali ng runway show. Dagdag pa niya. Ngumisi lang naman ako. So, this is what she want. Gusto niyang magbagong isip ko at siyang gawin kong center model. Paano ko naman gagawin yun kung pagatan nga lang ng practice hindi mo pa magawa? Ayaw ko na masyadong kampante dahil lang sa mas marami ng experience. Ayaw ko sa mga katulad mo na mataas ang tingin sa sarili. Hanggat hindi mo ako sinusunod, wala akong pakikinggan sa mga request mo. Sagot ko saka ko siya nilingon. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin niya at para bang pinipigilan niya lang ang sarili niya na sagurin ako. Wala pa rin talaga siyang pagbabago. Bakit nga ba umaasa pa rin ako na magbabago siya? Masyado ka nang namemersonal Cassandra. Gusto mong sumunod ako sa'yo? Maging sunod-sunuran mo? I will never do that. Tandaan mo. Marami pa rin mga agency at company na gusto kong kunin. Bakas ang inis sa tinig niya. Nagkibit-balikat naman ako sa sinabi niya. Hindi naman kita kinausap na lumipat sa amin, hindi ba? Ginawa ko ba yon? Nagpadala ba ako ng invitation sa'yo para maging isa sa mga model ko? Ikaw ang pumili sa amin, Michelle. Hindi ako ang namili sa'yo. Ikaw ang nagdesisyon na magtrabaho under me. Malumanay kung saan sa kanya. Galit na galit naman ang mga mata niya dahil kitang-kita ko mga yon. Binusa ko na lang ang mga kamay ko at takma na sana siyang tatalikuran nang muli siyang magsalita. Masyado na ring mataas ang tingin mo sa sarili mo. Babagsak ka rin. Tandaan mo yan. Pagbabanta niya. Miss Cassandra, nabaling ang atensyon ko kay Desiree na nataranta siyang lumapit sa akin. May problema ba? Kalmado kong tanong. Kitang-kita kong pagkakataranta sa mukha niya. Malaking problema. Yung gown na ilalabas dapat natin ngayon. Katulad nung inilabas ni Miss Rosie sa live niya. Sagot niya. Nagsalubungan ng mga kilay ko't mabilis sa dinukot ang cellphone sa bulsa ko para search si Rosie. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko tila ba tumaas ang dugo ko sa ulo ko. Tinitigan ko ang gown. Parehong-pareho ng design. Every details of it. Kung meron mang naiba, yun ay ang kulay lang. Mahigpit kong hinawakan ng cellphone ko. Paano to nangyari? Imposible naman na nagkataon lang na pareho kami ng naisip na design. Walang nakakaalam ng design ko. 2 tao lang din ang kasama ko sa tuwing ginagawa kong gown at sila lang din na nakakakita ng sketch ko. Oh, diba? Sobrang nakaka-high blood. Akala natin matatapos ng maayos ang gabi. Pero heto ngayon, nanginginig sa galit dahil sa ginawa kay Cassandra. Alam nyo guys, mahirap talaga magtiwala sa mundong ginagalawan natin. Lalo na kung ang mga tao na sa paligid mo ay may kanya-kanyang agenda. Nakaka-stress isipin na yung pinaghirapan mo ng buong puso, ninakaw lang sa isang kisap mata.
Pero heto, ang aral ng episode natin ngayon. Huwag kang basta-basta magpapadala sa mga papuri. Minsan, ang pinakamatamis na salita ay nanggagaling sa mga taong gustong makuha ang tiwala mo para sa sarili nilang pakinabang. At sa kahit na anong laban, huwag mong hayaan na kainin ka ng takot o ng galit. Dahil kapag nawala ang focus mo, doon sila mananalo. Sa tingin nyo, sinong tunay na traidor sa likod ng leak na to? Si Johan ba na laging nakabuntot? Si Delta na sobrang seloso? O baka naman may mas malalim na pakana si Michelle? I-comment nyo na ang mga hinala nyo. Hanggang dito na lang muna. Ako ang inyong narrator, si Miss Maria. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para hindi kayong mahuli sa susunod na pasabog. Keep safe everyone.